Sana, nasaan ka man ngayon. Kung ano man ang ginagawa mo, at kung may kasama ka mang iba, sana, naiisip mo pa rin ako. Sana, hindi mo ako nakalimutan. Ang tagal na kitang hinihintay. Hanggang ngayon, hinahanap-hanap pa rin kita. Ano bang kailangan kong gawin para muling makasama ka? Saan ka ba nanggaling? Sinabi mo sa akin, magbabiyahe ka lang. Biyahe lang ako, pero hindi ka. Hindi ka man lamang nagsabi kung saan ka pupunta. Saan ka ba nanggaling? Di ba ikaw yung nagaya sa akin dito? Sabi mo, sama ko sa'yo. Dami pa nga ang plano eh. Hindi nga ako nakapagsuklay. Hindi nakapagpa-blower. Bakit tayo ganito? Hindi ko alam bakit. Bakit ganito ay magsalita? Bakit ganito ay mga itsura natin? Hindi ko alam kung bakit. Bakit tayo nagpauto? Bakit kilig ko hindi na makahinga? May mga spaghetti strap. Pero tayo nakaturtulik. Bakit ganon? Araw-araw gusto kitang makasama. Bawat biyahe. Buti na lang. 10th anniversary. Biyahe ni Drew. Biyahe ko! Pero dahil 10th anniversary, magiging biyahe ko at biyahe mo. Biyahe natin? Ano pa ginagawa natin? Libutin natin ulit ang South Korea! Para sa 10th anniversary ng biyahe ni Drew. Ano? Sama kayo sa biyahe namin? Korean wave or Hallyu phenomenon is rising and here to stay. At ang nauuna sa listahan ng Korean craze, BTS. Sila lang naman ang number 1 sa global Hallyu trend bilang most popular singer since 2018. Pero ang kanilang kasikatan, hindi lang pang music, may impact din sila sa kultura, ekonomiya at turismo ng South Korea. Tinawag itong BTS Effect. Diba? Isa sa dinarayo dahil sa BTS Effect ang naging lokasyon ng kanilang You Never Walk Alone album jacket na ginawang photo spot ng city government para sa mga turista. Kaya naman ang Certified ARMY o BTS fan, hindi pinalalampas na daanan ng Bangtan bus stop. Picture muna tayo. Picture. Ito Okay. yung mga kailangan. Ay, naka-record na the whole time pala. Ayan ba? Ganito. Eh, paano ako magpipicture? Eh di... Yan. Ay, video pala to. Sorry. Yan. Ay, hindi. Tapos dapat ito na yung sikat Sir na Ben? yan eh. Okay. Ay. Gutom na ako. May restaurant. May cafe! May cafe doon! Tuloy ka na! Uy! Hindi pa. Parang hindi pa. Teka, ba't ka ba sa shade? Ba't na dahil sa araw? Hindi tayo nakikita sa camera. We're not done yet. Ano, we're not done yet. Kuha na tayo ng libo-libong pictures ng... Oh, tapos? Hindi pa tayo tapos. Ba't may bus? Hindi. May tour ba dito yung BTS? Hindi, kasi alam mo, I'm sure. Nafe-feel ko, may mangyayari dito, may isa sa kanila na magpapakita dito. Wala pa si V eh, wala pa si V. Hindi tayo pwede umalis. Si V, si Jungkook, 7 sila. There is a chance na may isa sa kanila na magpapakita. Okay? Patry mo nga, true fan ka. Tala ka na. Gusto mo ba? Sayo tayo? Ay! Hindi,
Alam mo, Love, alam ko, sinabi mo sa akin bago tayo pumunta dito na gusto mong sumayaw. Pakita na, ito na yung chance mo. alam mo, sige. La 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 la. Hindi ko nga actually alam yun eh. Wow! Pwede ba pagtapusin na natin to? Pwede ba? Pwede bang... Huwag ka nang pamigil. Huwag ka nang magpapigil. 안녕하세요, Army! Junyun, Jungvi, Imnida, your BTS 8th member, Borahey! Karirin na ang pagiging K-pop idol hanggang sa susunod na pasyalan. Welcome! Welcome to Haiku Air! Wow! I love you! Alright mga biyara, nandito tayo ngayon sa KTO, Korea Tourism Organization Building. You have 5 full floors of, I guess, interactive, entertaining areas wherein hindi ka lang kukuha ng information about the tourist spots dito sa South Korea. Pwede ka rin mag-interact. Pwede ka nga actually mag-immerse sa kanilang culture and traditions, but more importantly, yung kanilang K-pop scene. Let's go. Korean Wave o Hallyu ang tawag sa cultural phenomenon ng pagsikat sa buong mundo ng music, television dramas, movies, maging ang pagkain at beauty products nila. In short, lahat ng cultural exports ng South Korea. Bukod sa mga tumatangkilik, naging successful ang Korean Wave, lalo na ang K-pop dahil sa suporta ng gobyerno. Sa katunayan, meron silang Ministry of Culture na may specific department devoted to K-pop. Amazing! Calling all K-pop fans! Familiar ba sa inyo ang mga lugar na to? I'm on the next level cause we don't need permission to dance. Ganun! Sa kanilang K-pop area, kahit sino pwedeng maging K-pop idol. Dito sa second floor, meron silang tinatawag na, I guess, make your own music video. Dito sa area na to, yung tinatawag nilang subway, which is syempre commonly used ng mga locals dito. And ginagawang, I guess, background when it comes to doing music videos. So, that everything can be controlled using this control panel, control system. So, of course, you can choose your favorite K-pop music or K-pop song. All right, choose your song. Smooth Like Butter, of course, classic. Pretty much, pwede mong i-alter yung color ng ceiling, pwede mong i-alter yung color ng floor. It's pretty much like a personalized music video sa fingertips mo lang. Ganon kabilis. Anyway. Siyempre, nakipila at umiksa na rin kami ni Mrs. Sinabi ko, hindi na ako mag-wish. Pero kailangan na talaga eh. Please, Lord. Bigyan mo ko ng bonggang trabaho. Maraming pera. Poging asawa. Ano ba akong nagdadasal? Ikaw ba yan? Ako? Ikaw nga yan. Anong ako? Teka, paano mo ko napapunta dito? Diba malay ko? Okay na nga yan. Birthday ko naman eh. Birthday. Happy birthday. Ganap na ganap, Goblin Yarn! Hindi lang K-pop at K-drama ang kinababaliwan. Tinatakilit din ang Korean beauty trend o K-beauty kahit saan. Gumawa pa ng trail sa isang gubat sa Mount Balwangsan.
Ginawa itong step-free para walang kailangan tanggaling puno o halaman. Jinja! So they created this walkway for the purpose of wellness. At habang naglalakad ako dito, I see why. Kasi talagang nakakakalma. The air that you breathe in is clean. Everywhere you look, it's just green and beautiful, the flora, the fauna. And what I love about this walkway specifically is that yung gradient niya or yung slope is very friendly. So kahit mag-stroller kayo or kahit may thunders dyan na naka-wheelchair, caring-carry pa rin. It's just a wonderful opportunity to be grateful for this kind of beauty that you won't really get to see anywhere and everywhere. Nakakakalma, nakaka-happy, nakaka-soothe. And because of that, I think nakaka-heal. Sa kalagitnaan ng trail, mararating ang tinatawag na Mother's Water Garden. 1,458 meters above sea level ang natural mineral spring na ito. Kumpara sa ibang mineral water, low in sodium ito, high in silicon, vanadium, at nagtataglay ng iba pang beneficial mineral content. Sa Korean folklore, ang tubig dito ay sumisimbolo ng kayamanan, kalusugan, at pati na rin wisdom at love na dapat taglayin ng isang leader. Pinaniniwalaan kapag uminom ng tubig mula rito, maaari kang humiling para magkaroon ng masaya at masaganang buhay. Kanina, may nakita ko, kumuha sila ng baso dito, tapos pwede kang uminom. Tapos, ayan, uy, pwede pa kayo bumili ng bote para punuin pa. Ano ko, kailangan mo ba ng pag-ibig? Gusto mo magbaon ng isang bote ng pag-ibig? Ako, isang bote ng wealth, please, at isang bote ng health and wisdom. Hindi kaya dapat isa lang piliin mo, Mrs. A? With wealth, health, wisdom, and love, ano ang pipiliin mo? Ako, siguro ang pipiliin ko, wisdom. Wisdom. I think wisdom, kahit pa paano, nadadamay na rin kasi lahat. Because if you're wise, then you'll take care of your health. You'll be better with making financial decisions. And so you will have wealth. And because of that, I think, well, okay na tayo sa love. So, yeah, dito na tayo sa wisdom. Cheers! Makukumpleto ba ang Korean Wave experience kung walang Korean food? Siyempre hindi. Dinayo namin ang restaurant na ito na patok maging sa mga Korean TV show. Ang kanilang specialty, buckwheat noodles na tinatawag locally bilang makguksu. Hindi tulad ng nakasanayan nating noodles. Ang makguksu, siniserve sa cold broth. Perfect for summer. This time, I think ito hindi masyado to sikat sa Pinas. Kaya this is really the best place to experience it, Bosam. Bosam. Correct. Ang Bosam, Ang Bosam daw. ang Bosam apparently, it's just pork. Pork shoulder specifically. And it's just boiled. And then you mix it with your kimchi, with whatever it is na isasama mo sa wrap. And normally, di ba sa atin, it's lettuce and another type of whatever, leafy, ito, Kangkong. kangkong. Hindi, sa atin alam ko mint leaves But dito, yung ginagamit nila yung parang leaves na endemic to them. Or malapit dito sa region na to. But Speaking because of, this place is like rich with all the green stuff. all the green stuff. Speaking of, itong parang rice bowl natin, or bap, is called kondore bap. Yung kondore apparently ay type of vegetable or type of plant na nanggagaling din dito sa region na to. Right. Yeah. Okay. Love, I think it's important also to mention that yung meat nito, what makes it different to the Korean barbecue that we often have in the Philippines, ito talagang nilaga lang.
I think nasabi ko ka-boiled. Okay. Ulitin ko. Ito, Okay. nilaga. Nila mo ba? Oh. Nilaga. Nilagang Nilagang baka. Baboy. Baboy. Ay, nako. Anyway, I guess another dish na excited akong subukan, na familiar ako kapag usually pupunta rin ako sa Japanese restaurants, ay yung version nila ng soba. Soba kasi is buckwheat noodles. Yes. And I just found out recently, buckwheat normally sinaserve yung buckwheat noodles na cold. Apparently, hindi pwedeng ma-overcook yan dahil nagiging siyang chewy. So normally, it's served cold and during the summer season. Kasi pang-balansin mo yan. Perfect din dahil yung mostly lalagyanan nila dito ay stainless steel. So it really retains the temperature, which is cold. Okay. Yeah? I like it. Alright. Alam mo yung napansin ko rin kasi dito sa mga, di ba, sa mga appetizers. Ang dami mong pinapansin, gatum na ako Hindi. Naano lang ako kasi parang pwede kayong mag-inggitan. Wala kang ganito. Kasi actually, yung totoo, gusto kong kunin yung quail eggs mo. Nakuha mo naman ha. Ay, di, yan yung sa'yo. Anya sa'yo. Okay. Tikman na natin yan, Bieros. Ang tamis, no? Nabusog ba namin kayo, biyaheros? Talagang masisiyo! Para sa 10th anniversary ng Biyahe ni Drew, lumipad kami patungong South Korea. At kasama ko si Mrs. A. Nakisabay kami sa Korean Wave. At iba nga naman talaga, biyeros. I have to be honest. Kapag narinig ko K-pop or K-drama, parang hindi ko Wala kang alam. hindi ko mag-gets. During the pandemic, parang nalaman ko na yung mga kaibigan natin sa Facebook Oh my or sa goodness, lang. IG, talagang patay na patay sila sa mga, mga TV series na nanggagaling sa Korea. They were living off these K-dramas. Yung iba, gusto na lang maging positive na lang para lang they could get stuck in a room so they could just binge watch all of these K-dramas. Hindi But now, do you get it? I totally get it now. Uh-huh. I totally get the K-pop craze. And I get... the K-girl craze. And I get why, kung bakit it's a craze na hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin siya. Kasi there are other crazes na, yun naging craze tapos nawala. Ito, this is a craze that is ongoing. And you see kung bakit siya may staying power because it's something that people can continuously experience. And now, I totally understand. Kasi there's talent right there. There's real talent and skill na you really get entertained when you watch these K-pop talents. Yeah. Kakaroon ng mga tao doon? Yan. May kapanan sa yung BTS? Otake! Wow! Wait lang! Hindi pa tayo tapos sa paglilibot ng South Korea, biyeros. Ano-ano kaya adventure ang haharapin namin ni Mrs. A? Sobrang saya yung speed dahil aabot siya ng around 40 kph apparently. Wow! Look at the view! You can see everything!